So sa pangalawang lesson naman po natin ay pag-uusapan natin ang patungkol sa mensahe ng krus. So ang cross para sa atin ng mga mananampalataya, ito ay mayroong kahalagahan pagdating sa atin. So ang cross para sa atin, pinapakita nito at pinapaalala nito sa atin ang pagsasakripisyo ng ating Panginoong Jesus. So ano nga ba ang mensahe ng krus para sa atin? Una po, ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa mga naliligtas. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Ang mensahe ng pagkamatay ni Kristo sa krus ay kamangmangan para sa mga napapahamak. Ngunit sa mga naliligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. So, hindi nauunawaan ng mga taong hindi ligtas ang patungkol sa krus ng ating Panginoong Yesus. Kaya para sa kanila, itinuturing nila ito na isang kamangmangan. Itinuturing nila ito na isang kahangalan. Pero sa atin na mga naligtas, sa atin na nakita na tayo ay mga makasalanan at kailangan natin ng tagapagligtas, nauunawaan natin na tanging ang krus lamang, ang finished work ng ating Panginoong Yesus lamang sa cross ang siyang makapagliligtas sa atin. Pangalawa, tinubos niya tayo mula sa sumpa ng kautusan. Galatians chapter 3 verse 13. Ngunit hindi natin masunod ang lahat ng inuutos ng kautusan, kaya sinumpa tayo ng Diyos. Pero ngayon, tinubos na tayo ni Kristo sa sumpang ito. Isinumpa siya alang-alang sa atin dahil sinasabi sa kautusan, isinumpa ang sinumang binitay sa puno. Tayo na mga tao, wala tayong kakayanan na sumunod sa law na tinatawag. Alam po ninyo, ang law kasi napakataas ng standard niyan eh. Maaring isipin ninyo, teka lang po, hindi naman po ako pumapatay, hindi naman po ako nangangalunya. Pero ano nga bang sinabi ng ating Panginoong Yesus patungkol doon? Nagalit ka pa lang sa iyong kapatid, pumatay ka na. Namuhi ka pa lang sa iyong kapatid, pumatay ka na. Tinignan mo lang ang isang babae ng mayroong pagnanasa, nangalunya ka na. So, tinutukoy doon na pagdating sa pagsunod sa law, hindi lamang sa by action, kundi tinitignan din doon ang kalalagayan ng ating puso, tinitignan din doon ang kalalagayan ng ating mga isipan. Kaya wala talagang tao ang siyang nakasunod ng buong buo sa law. Tanging ang ating Panginoong Yesus lamang ang nakasunod doon. Na sa pamamagitan mismo ng pagkakapako niya sa krus, alam po niyo, tayo po ay pinalaya. Tayo po ay pinatawad. At alam po niyo, nakawala po tayo mula sa pagkakaalipin. Pangatlo, ang kamatayan lamang ni Kristo sa krus ang siyang makapagliligtas sa tao. Kahit sino pa pong ipako sa krus, kahit sinong tao pa yan, kahit gaano pa siya kabuti, hindi magiging sapat yon para tayo ay maligtas. Tanging ang ating Panginoong Yesus lamang, ang pagkakapako lamang niya ang makapagliligtas sa atin ng mga tao. Galatians chapter 6 verse 12. Gusto lamang ng mga namimilit sa inyong magpatuloy na magbigay lugod sa kapwa nila Hudyo, sapagkat natatakot silang usigin ng mga ito kung ituturo nila ang kamatayan lamang ni Kristo ang siyang makapagliligtas sa tao. Hindi ang good works, hindi ang obedience, hindi ang service ang makapagliligtas sa isang tao. Ang makapagliligtas lamang sa atin ay walang iba kundi ang finished work ng ating Panginoong Yesus sa cross. Romans chapter 3 verses 27 to 28. Kaya wala tayong may pagmamalaki dahil ang pagturing sa atin na matuwid ay hindi sa pamamagitan ng ating pagsunod sa kautusan, kundi sa ating pananampalataya kay Jesus, sapagkat naniniwala tayo na itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Kristo at hindi sa pagsunod sa kautusan, kundi sa ating pananampalataya kay Jesus. Malinaw ang sinabi dito na ang kaligtasan, na ang pagiging matuwid natin ay hindi dahil sa pagiging mabuting tao natin, hindi dahil sa pagiging masunurin natin. Ang kaligtasan, ang kapatawaran, ito ay nakamit natin dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesus. Nakamit natin ito dahil sa sacrifice na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Pang-apat, kinansela niya ang mga utang laban sa atin. Sa Bible po kasi, ang kasalanan ay tinutukoy na pagkakautang.
Okay? Yun po yung isang term na ginagamit dito. So, na-cancel out lahat ng pagkakautang natin dahil sa ginawa ng ating Panginoong Yesus. Colossians chapter 2 verse 14. May pananagutan dapat tayo sa Diyos dahil hindi natin matupad ang kautusan. Pero inalis ito ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakapako ni Kristo sa krus, kaya hindi tayo parurusahan. So alam po ninyo, pinawalang bisa ang ating pagkakautang dahil sa pagkakapako ng ating Panginoong Hesus. Kumbaga, lahat ng kasalanan natin, lahat ito ay pinatawad na. Lahat ng pagkakautang natin, lahat ito ay binura na. Tingnan po niyo, John chapter 1 verse 29. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya at kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So malinaw po na kung wala po ang finished work ng ating Panginoong Hesus sa cross, hindi po magkakaroon ng kapatawaran ang lahat ng ating mga kasalanan. Panglima, inako niya ang ating kasalanan nang ipako siya sa krus. Ang nangyari sa cross, nung pinakong ating Panginoong Hesus, lahat ng kasalanan ng mundo ay kinuha niya. Lahat ito, inako niya. Lahat ito ay nasa sa kanya. 1 Peter chapter 2 verse 24. Si Kristo ang umako sa mga kasalanan natin nang ipako siya sa krus para iwanan na natin ang buhay na makasalanan at mamuhay ng matuwid. Dahil sa mga sugat niya, tayo ay gumaling. Wala tayong kakayanan na bayaran ng ating mga pagkakasala. Wala tayong kakayanan mismo na makaligtas doon sa kaparusahan na siyang nag-aantay sa atin. Pero dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus, dahil kinuha niya ang lahat ng ating mga kasalanan, dahil inako niya at siya na ang tumanggap ng kaparusahan na para sa atin, alam po ninyo, hindi na natin pang kailangan pang mamatay. Hindi na dapat pa tayo pang parusahan dahil kinuha niya na ang lahat ng kaparusahan sa ating mga kasalanan. Ang kailangan lang natin ay walang iba kundi tayo ay manampalataya sa Kanya. Hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Wala kang kakayanan na makapunta sa langit. Ang nag-iisang daan lamang ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Siya ang nagbayad, siya ang tumubos at siya ang nagligtas sa iyo. Acts chapter 4 verse 12. Walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin kundi si Jesus lang. So, ang ating Panginoong Hesus lamang ang way, siya lamang ang bukod tanging paraan para tayo makapunta sa heaven. So, nawa, tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay dahil siya lamang ang way para sa tayo ay makapunta sa heaven. Muli po, gaya po ng lesson 1, para po ma-credit na legit na pinanood ninyo ang video na ito, ay kailangan po ninyong gumawa ng reflection kung ano ang natutunan nyo, kahit maiksi lamang po. Salamat po.